Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pumapasok tayo sa panibagong panahon ng ating nasimbahan, ang panahon ng Kwaresma na kung saan tayo inaanayaan na puno ng pag-asa, may pagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon ang banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pagkipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo, sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinangangaral ni Propeta Joel ang pagbabalik loob sa Panginoon dahil ang Diyos naman ay puspos ng awa at handang magpatawad. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapaghinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo, ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla.
Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinang-aanyaya ni Apostol San Pablo ang pakikipagkasundo sa Diyos, lalo na at Diyos na rin naman ang nagbigay ng pahiwatig ng pakikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, Siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang paggawa ng kabutihan, lalo na ang paglilimos, pananalangin at pag-aayuno ay kinalulugdan ng Diyos. Ngunit kinakailangan din namang ito ay nagmumula sa puso at hindi pakitang tao lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw, doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kaysa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng inyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayo tumulas sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo,
tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang lamang makaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang araw na po ang halos lumipas. Kayo ba'y nakapag-fasting? Sa mga 18 years old to 59 years old, exempted ang mga may sakit, ang mga senior citizen, at yung mga may mabibigat na mga trabaho. Kayo ba'y nakapag-abstain sa pagkain ng karne? Kaya pa ho bang magtiis? Kasi wala pa akong nakikitang namumutla sa inyo. Mga kapatid, ang Kwaresma po ay sinisimula ng ating simbahan natin sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo. Sa pamamagitan po ng paglalagay ng abo sa ating mga ulo o dili kaya'y sa ating mga noo. Ang Kwaresma po ay nangahulugang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa tuwing panahon ng Kwaresma, ang panyaya sa atin, katulad ng pinahayag sa ating unang pagbasa, ang magbalik loob tayo sa Diyos dahil tayo ay nagkasala. Magbalik loob tayo sa Diyos sapagkat tayo ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Kanina, sinabi ko na itong panahon ito ay higit na nakatuon sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero bakit ganun? Bakit sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Simple lamang po iyan. Hindi natin mapag-uusapan ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi natin pagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus kung hindi siya namatay. At hindi rin natin pag-uusapan ang kamatayan ni Jesus kung hindi siya nag-alay ng ating buhay para saan? Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang iyalay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Alam niyo, ang araw na ito, hindi ho pistang pangilin. Hindi ho pistang pangilin ito. Pero mapapansin ninyo, sa lahat ng mga simbahan sa buong bansa, maging sa mga chapels, dinadagsa ng mga tao. Minsan natanong ko na rin niya kung bakit. Ang isa sa mga nakita kong dahilan ay ito. Dahil tayo mga Pilipinong Katoliko, gusto natin, yung parang meron tayong inuuwi sa bahay na mula sa simbahan na makikita natin. Isang katibayan niyan ay Linggo ng Palaspas. Dinadagsayan ng mga tao. Bakit? Kasi pagkatapos ng misa, meron tayong iuuwi na mga palaspas na ilalagay sa ating mga bahay. At ngayon, anong iuuwi natin? Na hindi lang basta iuuwi, kundi ibabahagi. At ano yun? Yung mensahe ng Kwaresma. At anong mensahe ng Kwaresma? Ito yun. Una, ano nga bang sinasadya natin sa araw na ito? Bakit ito tayo magsisimba sa araw na ito? Dahil sa abo. Dahil sa abo. Gusto nating magpalagay ng abo sa ating mga ulo o dili kaya sa ating mga noo. Ang abo ho, kung titignan natin sa kasaysayan ng kaligtasan, mayroong napakalagang gampanin nito. Halimbawa po sa Lumang Tipan, ang abo ay tanda ng pagsisisi. Kaya nga po sa Lumang Tipan, ang mga Hudyo, anong ginagawa pag sila'y nagsisisi? Bukod sa sinisira nila yung kanilang damit, nagsusot sila ng mga sako at hindi gumugulong sila sa abo. Dahil ititanda na kanilang pagsisisi sa kanilang nagawang pagkakasala. Yung abo, kung titignan po natin,
madumi iyan. Madumi ho iyan. Pero, madumi man ito sa panlabas, may tuturing natin itong napakalinis. Parang kabalintunaan, di ba? Yung abo sa labas sa tingin, madumi. Kasi nga, maitim. Kung makahawak ka lang ng konting abo, madudubihan ka. Pero sa katunayan, malinis ito. Bakit? Dahil nadarang na ito sa apoy. Dahil dumaan na ito sa apoy. Yung abo, sa paningin natin ay madumi. Pero bakit tayo magpapalagay? Gusto ba nating madumihan lang? Tayo pa naman mga Pilipino, sabihin natin na malinis tayo sa ating katawan. Araw-araw naliligo ho tayo. Tama ho ba ako? Naliligo ba kayo araw-araw? Yung iba nga, hindi lang isang beses ang araw, kundi minsan 2 beses pa. Kasi gusto nating malinis ang ating katawan, malinis ang ating pananamit, malinis ang ating paligid, ang ating sariling bahay at bakuran. Pero bakit tayo magpapalagay ng abo kung itong abo dudumi lamang sa ating mukha? Ang abo kasi magpapaalala sa atin na bagamat malinis tayo sa panlabas, madumi tayo sa panloob. Bagamat malinis tayo sa panlabas, madumi tayo sa panloob, sa ating mga kalooban, dahil tayo ay patuloy na nagkakasala. Kaya iyan isa sa pinapaalala sa atin ng abo, na tayo ay marumi, na tayo ay madumi. Hindi ka magpapalagay ng abo para mag-selfie mamaya at ipopost mo sa social media account mo. O meron akong, nagsimba ako, nalagyan ako ng abo. Nagpapalagay tayo nito dahil kinikilala natin, tinatanggap natin na tayo ay madumi, na dinulot ng kasalanan. Ngayon, kung aboy magpapalala sa atin ng ating karumihan, yung pangalawa ay ito, awa. Awa ng Diyos. Sa ating pong salmong tugunan, dito sinabi sa atin na kami yung kaawaan, poon kami yung kaawan, kaming sayo ay nagsisubay. Ito mga kapatid, ang tugon ng Diyos sa ating karubihan, ang kanyang habag, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad. Yan ang tugon niya sa ating karumihan. Ang kanyang habag, ang kanyang awa. Na animoy sa anumang pangangailangan natin, parating may tugon ng Diyos ang kanyang habag. Kung tayo may nagkukulang sa ating pagiging mga Kristiyano, tutulungan tayo ng Diyos para maging tapat sa ating pagiging Kristiyano. Kung tayo may naliligaw ng landas, tutugon ang Diyos sa pamamagitan ng pag-akay sa atin sa tamang landas. Kung tayo may narumihan, dulot ng ating pagkakasala, mula sa habag ng Diyos, tayo'y kanyang dadalisayin, tayo'y kanyang kaawaan, tayo ay kanyang patatawarin. Yan ang tugon ng Diyos sa ating karumihang pinapaalala ng abo, ang kanyang habag. Yung panghuli po, yung ayuno. Sa Ebanghelyo, ating natunghayin na tawag nating 3 haligi ng kabanalan ng mga Hudyo. Pananalangin, paglilimos o kawanggawa, at pag-aayuno. At rin mga kapatid, ang haligi ng Kwaresma na maaari nating gawin. Pananalangin, paglilimos o kawanggawa, at pag-aayuno.
Ngayon, yung pag-aayuno. Bakit? Kasi di ba pag nag-aayuno tayo, yung nagpa-fasting, tinitimpi natin ating mga sarili, dinidisiplina natin ating mga sarili. At yun yung mahalaga, yung pagtitimping iyan. Bakit po? Kanina, sinabi natin na yung abo ay magpapala sa ating karumen dulot ng ating pagkakasala. At kung tatanungin natin ang bawat isa sa atin, ano bang madalas na kasalanang nagagawa natin? Ito ba'y laban sa Diyos o laban sa ating kapwa-tao? Sa karanasan po namin, maring pagka may nangungumpisal, may mga pagkakataon magsasabi, di sila nagsisimba, lumapit sila sa manghuhula, naniniwala sila sa feng shui, mga kasalanan labag sa Diyos, laban sa Diyos. Pero kadalasan po, ang kasalanan natin ay laban sa kapwa-tao. Laban sa kapwa-tao. Maring masaktan natin sila sa salita, namumura, nachichismis, pinagsasalita ng masakit. Maring nasasaktan natin sila sa pamamagitan ng ating gawa. Bakit? Anong dahilan? Dahil di tayo nakapagtitimpi. Dahil di natin naisip yung kanilang kabutihan, yung kanilang damdamin. Kasi nasa isip lang natin, maring sarili natin. Kaya sa pagtitimpi, tinuturuan tayo, sa pag-aayuno, tinuturuan tayo na ibaling ang ating kaisipan kanino, hindi sa ating sarili, kundi patungo sa ating kapwa-tao. Papaano po yan? Halimbawa nga po, nag-fasting tayo. Yung na-save natin na halaga ng pera, dahil tayo nag-fast sa araw na ito, nag-fasting tayo. Kasi di ba, 1 full meal. Yung dalawa, kalahati lang, o binawasan talaga natin. Halimbawa, may budget ka para sa iyong pamilya na 500 pesos sa araw, sa isang araw para sa pagkain. Dahil fasting, dahil abstinence, pero ka masisave. Halimbawa, magiging 300 na magiging gastos mo sa araw na iyon, sa araw na ito. Yung 200, anong gagawin natin? Yung 200, anong gagawin natin? Father, bukas ko na lamang po gagastusin, bawi ako sa kain. Hindi. Yung 200 na natira, pwede nating ibigay sa ating kapwa. Lalo tigit yung alam nating kapos na kapos at naghihikahos sa kanyang buhay. Nakadama tayo ng gutom, pero may nabusog naman tayong ibang tao. Di ba kay ganda? Nakadama tayo ng gutom, nakaranas tayo ng magutom sa araw na ito. Pero pag ito'y binahagi natin, yung na-save natin, nakabusog naman tayo ng ating kapwa. Kaya nga po, sa simbahan natin sa Pilipinas, meron tayong programa na Fast to Feed. Fast to Feed. Ano po ba yung Fast to Feed? Hindi ho madali ang pagkapakain. Kundi fast to feed is magfa-fasting tayo para sa gayon, yung anumang na-save natin sa pagpa-fasting natin, pwede nating ibahagi para makakain ang iba. Nakadama tayo at nakaranas ng kapagkagutom, pero nakabusog naman tayo ng ating kapwa. May sakripisyo. Diba naman ang mga magulang natin? Nga sabi natin, susubo na lamang ibibigay pa sa mga anak. Pagmamahal sa anak, pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, baunin natin sa ating pag-uwi. Matapos ang misa sa ating pamilya, ang mensahe ng Kwaresma. Ang abo na magpapaalala sa atin na ating karumihan, ang awa ng Diyos
na naglilinis at ang pag-aayuno na kung saan nakakadama tayo ng pagkagutom, pero bunga naman ito, iniisip natin ang kapakanan at kabutihan ng ating kapwa. Nang sa iyo'y maiwasan na rin natin silang saktan o gawa ng hindi maganda. Yung huli po, na sila'y bahagi, yung abo, magpapaalala sa atin na we are nothing. Pero yung simbolo ng krus na nilalagay sa ating noo, magsapaalala sa atin na we are something of great value, worth redeeming, worth loving. Worth redeeming, worth loving. Amen. Susunod po natin ang paglalagay ng abo sa mga ating mga noo. Hindi ibig sabihin na pag malaki yung krus ay makasalanan. Nagkataon lang. Kasi minsan may nagtanong sa akin, Father, bakit yung sa iba malaki yung krus? Makasalanan po ba sila? Lahat po tayo makasalanan. Minsan lang ho nalalakihan ang krus sa noo. Lalakihan ko rin ng krus sa mga pipila sa akin.
Mga kapatid, halina't hilingin sa amang maawain ng abo sa ating noo ay maging tanda ng ating pagsisisi at pagbabalik loob. Ating iluhog, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang pag-aayuno ng buong simbahan ay maging daan ng kanyang pagbubuklod at kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang kabanala ng buhay ay laging pangalagaan at ipaglaban ng pamahalaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga lumayo sa ating pamayanan ay manumbalik at makatagpo ng pagpapatawad ng Panginoon at ng pagtanggap ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga inihahanda sa pagbibinyag para sa bihilya ng pagkabuhay ay magkamit ng liwanag ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayong natitipon sa panahong ito ay mag-ayuno, maglimos at manalangin na hindi pakitang tao lamang upang mabigyang kaluguran ang Diyos na nakakakita sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga yumao ay magkamit ng gantimpalang inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, niyayakap mong muli ang makasalanang bumabalik sa iyong walang hanggang awa. Itulot mong ang abon ay pinahid sa aming noo ay maging tanda ng iyong paglilinis sa aming kasalanan at ng maaming tugon sa iyong panawagang magbagong buhay at sa mabuting balita ay sumampalataya sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghain ito bilang maringal na pasimula
Sa 40 araw na paghahanda, ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, ang aming nilalaan ng panahon talino't yaman para ganapin na iyong kalooban ng ang kapwa tayo lubos sa damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib na iyong sambayanan. Kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, liligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa,
at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iedya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit na dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at dahalin ang mga biyaya ng awa at pagkapatawad ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kung meron pong hindi umabot sa paglalagay ng abo, maaari kayong manatili sa simbahan at yung lay ministers po ay mag-impose ang abo sa inyo pong noo. Di pat sadyang may kapwang sarili, dapat haina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhim kung may naghihirap at tandaan